Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan ka mang lupalop ng ating mundo ay good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga matutulog na. At hihingin ko ulit muna yung inyong 15 minutes para sa ating All About G, the Green Girly Kitty Patutig Wana Daily Vlogs Thursday edition. At ito po ang ating Gio. May sugat po siya sa kanyang mukha dahil po siya ay ano natin, yung isang araw, di ba? Naalala niyo po, ay dinala po natin siya sa clinic at linagay ko po siya sa kanyang dog panel, di ba? Yung parang carrier ng dog, ng mga aso, di ba? Alam, familiar naman kayo diyan, di ba? So, yun po. Pasensya na po at gumagalaw po tayo kasi inaayos ko po yung ano ni G, yung position ng kanyang camera. Ayan po. At dahil po ay ano po si G natin ay malikot, ay gumagalaw-galaw po siya sa kanyang lalagyanan, ay siya po ay nasugatan. Unfortunately po, marami na naman po siyang marami na naman po si G na kuko na naputol. Wala na siyang kuko sa kanyang harapan. Sa dalawang ito, no? Wala nang kuko na yun, no? Dalawa na. You know? Wala na pong kuko yan. At saka sa yung apat na kuko niya natanggal talaga. Dalawa sa left, dalawa din sa right. Ayan po. So, hopefully po ay ano din, mag-heal din yan kasi hindi naman natanggal siguro yung kanyang quick ng kanyang kuko. At aside from that, si G po ay merong sugat malaki sa kanyang mukha. Ay, ano naman, reptile naman po sila. Kaya mabilis naman pong mag-heal. Kaya po ngayon nandito na si G natin ngayon sa kanyang warm bath para po ay mas madali po ang circulation ng kanyang dugo, ng kanyang sirkulasyon. Kaya po ay nag-spend time talaga tayo para po si G ay ating ilagay po sa kanyang tubig. So ito po, ngayon po ay Thursday, ay meron na naman tayong premiere promotion mamayang hapon. At abangan nyo na lang po kung sino yung mga hosts natin. At para po tayo ay mag-support ulit at mag-ano ng ating mga videos. So yun po, patuloy tayo sa ating pakikipaglaban sa YT World. Support lang. At busy ako. Si Master Worm ay super busy. Dahil po ay nadidistribute na rin natin yung ating mga obligasyon dito sa Team Kuroda. At congratulations pala sa ating head playlist coordinator natin na si Bro Drayson Bunay PWD Vlogs. Siya po ang ating official na tagapaggawa ng playlist ng ating Team Kuroda Premier Promotions. At yun po, Tuesday, Thursday, Sunday pa rin po ang ating Premier Promotions. At ako po ay hindi muna mag-host. Marami po akong ginagawa. So, bigay muna natin yan sa mga kasamahan natin na nangangailangan ng WH. Ako, hindi, kailangan ko rin ng WH, pero baka magkakasakit po ako pag ako hindi nakakatulog. Kasi nafe-feel ko na rin po mga masters. Ako po ay nagle-lecture about health. Kaya hindi tayo pwedeng maging hipokrito, 'di ba? Nagle-lecture po ako ng about health sa inyo at sa aming mga pasyente. So isa sa mga pinakaimportante na kailangan natin ayusin is sleep, amount of sleep and the quality of sleep. So hindi ko pwedeng ipagpalit 'yan. Nagle-lecture tayo, pero hindi ko gagawin 'yan. Kasi sa amin dito ni Daddy, sa clinic namin, we practice what we preach. So hindi kami pwede basta-basta magturo ng mga bagay na hindi namin ginagawa. Kaya yung aking lecture kahapon, 'di ba? Nag-lecture din ako kahapon about paano po tayo maiwasan yung acidity ng katawan natin. Replay nyo lang po sa mga hindi nakapanood kahapon. Yun. So, ang pinaka-importante po dyan mga masters, mga ka-G, is kumain po tayo talaga. Ang tatlo po kasi yung
major na mga factors sa ating katawan na siya po ang nagbibigay ng ng good health sa katawan natin. Ang very first is oxygen, 'di ba? So sino ba sa inyo dito yung hindi nangangailangan ng oxygen? So oxygen is very important. 2 to 3 minutes po na wala kang oxygen ay magbe-brain dead ka po. 2 to 3 minutes na hindi ka po makahinga ay mamamatay yung brain cells mo. Importante po 'yan. So, ganun ka-importante yung oxygen. So, kailangan natin malinis ang environment natin. Iwasan po natin yung mga pollution, sigarilyo, usok, mga fumes, mga chemicals, yung mga malalanghap natin. At alam niyo ba mga masters, mga ka-G, na according sa book, sa libro na nabasa ko, na yun po yung aking parang health book ko, na pag kumain pala tayo ng yung sunog na part ng barbecue. Halimbawa, 'di ba? Mas pinakamasarap 'yan yung sunog, yung parang uling na talaga, yung parang itim na talaga na nasunog na part ng barbecue or prito man 'yan, basta sunog. Any burnt or burned na part na kinain mo, kahit gulay pa 'yan mga masters kahit gulay pa 'yan na nasunog mo. Basta sunog po at charcoaled, parang uling na, yan po ay para katumbas po yan. Pag kinain mo, katumbas po yan ng 600 na sigarilyo na hinit-hit mo. 600 cigarettes pag nakain mo ang burned part na yan, yung sunog na part na yan. So, kahit pala hindi ka naninigarilyo, kung mahilig ka kumain ng mga ganyang mga sunog at mga burned, so charcoal na mga pagkain, lalo na yung balat ng lechon na sunog or ang piniritong baboy na yung balat niya ay sunog, di ba? Yung mga masarap na kainin, ay malaki pa lang chance na magkakaroon pa rin tayo ng lung cancer kasi parang humit-hit ka ng 600 cigarettes in one session. Parang diretso-diretso ka, nag-hit ka ng 600 cigarettes. Yan talaga ang katumbas niya, 600 cigarettes every time na kumain ka ng sunog na bahagi, sunog na pagkain. Okay? Tandaan nyo yan mga masters. So, ikalawang requirement ng katawan natin aside from oxygen is food and nutrition. So, food includes water, syempre yung ating liquid water or any liquids na ininom natin. So, nutrition is very important. So, linilecture ko palagi yan na kailangan tayo na kumain ng 3 beses sa isang araw. Kasi po, ang katawan natin ay may routine po yan. I-divide natin sa 24 hours po natin, sa 24 hours sa isang araw, meron tayong 8 hours para sa tulog. Tulog pa lang yan, 8 hours. So, may natira tayong 16 hours. Sa 16 hours na yan, ay gising po tayo niyan. O, diba? 16 hours gising, 8 oras lang yung tulog. That's equivalent to 24 hours. Pero, sa 16 hours na yan, 8 hours lang dapat dyan ang trabaho or school or education. 8 hours lang po. So, meron pa tayong natirang another 8 hours. So, ulitin ko 8 hours para sa tulog, 8 hours para sa trabaho or school, at may natitira pang 8 hours para sa self-care and self-leisure or self-love. So, kailangan talaga na may 8 hours na tira para po alagaan mo yung katawan mo. So, sa 8 hours na yan, kasama na dyan yung pagkain, pagligo, yung pakikipagharutan, pakikipag-enjoy, manonood ng TV, YouTube, basa-basa, or walking, exercise, at kung ano pa dyan. Basta importante ay hindi po siya related sa trabaho at hindi po siya related sa tulog. O, diba? So, kailangan talaga yan. Kasi 888. Nakita niyo yung ilong ni G natin, no? Meron siyang sugat. Kawawa naman ang G natin. So, mabilis naman yan gumaling. So, 888 po yan mga masters. Tandaan natin 888. So, sa mundo natin ngayong super westernized, pag sinabi natin westernized, influenced by Americans, influenced by Western culture, ay
nako-convert na po ang ating mga oras. So nag-a-adjust po, lalo na sa Pilipinas, nag-a-adjust po sa oras ng Amerika dahil po yung mga kliyente ay gising sa oras na tulog tayo sa Pilipinas. Or vice versa, or meron tayong mga amo dyan na halimbawa yung mga OFW natin na mahal natin mga OFW, yung iba yung oras nila, tatawag pa sila sa mga pamilya nila sa Pilipinas, at saka yung ibang yung iba dyan hindi na natutulog dahil whitey na lang. So wala na talaga, hindi talaga ma-distribute yung oras. So westernized culture po ngayon ay more on productivity and more on mabilisan. So hindi na nila iniisip na natutulog din ang katawan ng tao. Or hindi nila iniisip kasi yung Western culture is separate from Oriental or Chinese medicine. Sa Chinese medicine kasi meron tayong tinatawag na meridian clock. So ang meridian clock po ay oras ng mga organs natin na magtrabaho, ng mga meridians ng organs natin. May mga sariling oras po yan sila na active po sila. Halimbawa, sa umaga, 6 o'clock ng umaga, ang large intestines natin ay active. Large intestines. So, kailangan talaga, pagkagising sa umaga, alas 6 ng umaga, ay tayo magpupupo na. Pupo, hindi popo ha, pupo. Magdumi. So, kailangan i-empty na natin yung ating bowels. Mag-bowel movement tayo sa umaga, 6 o'clock ng umaga, pagkagising agad natin. Pag alas 8, yung ating stomach is active naman. So, ang stomach active, kailangan talaga pasukan ng pagkain yung stomach, 8 o'clock, 7 to 8, yun ang pinaka-perfect time para kumain ng breakfast. Pag pag alas 10, ang spleen natin ay active, spleen. So, ang spleen is kung ano yung nakain mo sa breakfast, alas 8, pag alas 10, yung mga some vital na mga nutrients na madaling ma-absorb, yan ang gagamitin ng ating spleen para mabigyan tayo ng energy. Convert food into chi or energy. Pag 12 o'clock, yung heart naman natin is active, yan ang mataas na blood pressure sa 12 o'clock ng noon. And at the same time, dyan din po tayo kailangan kumain ng lunch. 12 o'clock, lunch time po yan. So on and so forth mga masters, hindi ko na po isa-isahin yan. Kung gusto niyo mapag-aralan yan, bisita kayo sa aming website, www.orientalacupunctureelpaso.com orientalacupunctureelpaso.com. Yun po yung aming website. Ako din yung pong gumawa ng mga lectures dyan sa website. So, importante po yan. So on and so forth, marami po yung mga organs natin ang kailangan nating pagtrabahuin. Sa alas 6 din po sa gabi yung ating dinner, supper time po natin. So 8, 12, 6. Yan ang perfect time ng ating meals. So may mga purpose yan dahil pag kumain tayo ng breakfast, so buong umaga, yung ating katawan po ay nangangailangan ng energy. Manggagaling po yon sa nutrition na nakukuha sa food natin na kinain ng breakfast. Ang ating kinain ng lunch, yan din po ang magsusustain tayo sa atin habang po ay sa tahapon ay nagtatrabaho po tayo hanggang sa kumain tayo ng dinner. Kaya nagugutom tayo kasi it's time na mag-refill. At alas 6, kung ano man yung ginagawa mo sa gabi, kasi dapat matutulog tayo sa gabi, hindi na po kailangan ng katawan natin yung energy sa gabi. So, mangyayari dyan, pag tulog na po tayo, yung katawan natin ay magre-repair. Particularly, pagdating ng 10 o'clock to 4 o'clock ng umaga, may tinatawag tayo na cellular repair time. So, nagre-repair yung ating mga katawan, ng ating mga organs. So, kung ano man yung kinakain mo nung dinner, yun na po yung mga nutrisyon na gagamitin ng katawan natin. At marami po tayong mga food na medyo complex na hindi na siya na-absorb nung breakfast at lunch at ng dinner, sila po ay nagsistay pa sa large intestines para sa final digestion. So, pagdating po ng 10 o'clock to 4 o'clock in the evening, pag it's time na, pag naabot na ng katawan natin yung ating the rapid eye movement or deep sleep, yung brain natin po, since wala tayong ginagawa na physical, tayo ay lutang na lutang talaga, tulog na tulog, ang brain natin ay magko-command sa mga organs natin para i-absorb ang mga nutrients.
So kung anong nakain mo buong araw na hindi po na-digest na kailangan pang longer digestive processes at yung kinain mo ng dinner, yan yung gagamitin ng katawan natin para mag-repair. So pagkagising mo sa umaga, empty yung katawan mo kasi nagamit na ng katawan natin yung ating kinain ng gabi. O, di ba? So kailangan, kumain ka ng 8 o'clock ng gabi for dinner, 6 to 8, 7 to 8 din yung breakfast. 12 hours kang hindi na kumain kasi natulog tayo. O may 12 hours na fasting ka. 12 hours fasting, kailangan mo talagang kumain sa umaga kasi kayang tinatawag yan na breakfast kasi kailangan mong kumain kasi yan ang naman ang magbibigay ng energy sa iyo sa umaga. Yeah, di ba mga masters, mga ka-G? So, pagko-combine nyo lang po yung mga lectures ko at marami pa kayong matutunan. Again, this is your, hanggang dito lang tayo kasi exceed na tayo ng 16 minutes na naman tayo. Maraming salamat po sa inyo, mga masters at mga ka-G. Love you all. God is great. Yahoo!